Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, komentaristang walang inuurungan, walang kinatatakutan, nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi na mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, ang boses ng taong bayan. Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong korap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, na patuloy pong sumusubaybay, tumututok po sa inyong lingkod, Epipanyo Labrador, dito po sa ating programang Kumpirmado. At syempre sa umaga po ito, mga minamahal kong mga kababayan, binabati po na po natin ating mga kababayan sa abroad na lagi pong sumusubaybay, tumututok po dito sa ating programa, maging sa mga bago po natin mga subscribers. Maraming salamat po. Okay, sa umaga pong ito, hindi na po natin patatagalin. Panonoorin po natin muna ito pong isinagawang pagpunta po ng ating mga butihin at napaka mahuhusay ho ng mga congressman ng ating bayan, na kung saan yung mga congressman po ito po yung congressman na kung saan talagang nagtatrabaho ho, talagang hindi nila sinasayang yung sweldo ng taong bayan na ibinibigay sa kanila. For the first time, nakakita po talaga tayo at napansin naman natin, nagpapanood naman natin na talagang itong mga ito talagang hindi ubos pera ng bayan ang ginagawa nila. Kung hindi pinapahalagahan nila yung pera ng taong bayan na binibigay sa kanila, at pinapahalagahan din nila yung tiwala ng taong bayan na bumoto sa kanila, na kung saan dahil po sa kanila yung mga tiwaling opisyal po ng ating bansa, yung mga tiwaling opisyal na kung saan ginagamit lamang yung kanilang mga kapangyarihan para ho magkaroon lamang ng limpak-limpak na pera, no? Kaya dito po sa ating video na papanoorin, ito po yung bibigyan natin ng reaksyon na kung saan magkakasama po dito sila Congressman o House Speaker Romualdez, maging si Dan Fernandez, si Congressman Acob, at si Congressman so panoorin lang natin dahil medyo hindi ko po kabisado yung ibang pangalan ng mga congressman na ito. So panoorin ho natin at bibigyan ho natin ito ng reaksyon. So, yung video po na ito ay medyo kinatho natin dahil po sa mayroon pong nang pangyayari dito na kung saan parang nasira yata yung di-bluetooth nila na anong tawag dito, yung di-bluetooth nila na speaker
Sayang naman po yung oras natin kung mapapanood lang ho natin dito yung hello, yung pinupukpok yung mic dahil hindi tumutunog. So dito na po natin sinorkat, no? So dito po sa bagong lahat, si Congressman Barbers pala, so nandoon po. So maliban po doon na mayroon pong general na yun nga po kasama sa pagpunta ho ng mga congressman dyan sa Pogo Hub na yan, na kung saan inspection ho nila, no? So dito po, mga minamahal kong mga kababayan, mapapanood ho natin dito yung mga yung video na kung saan nung pinasok ko ng mga otoridad kung ano yung kanilang mga nakita, para magkaroon ho ng rason, para maipakita sa taong bayan kung ano ang kanilang rason kung bakit ganun na lamang yung kanilang pagpupursigi na mapasira, o talagang ipa-wash out na o iban na itong mga Pogo Hubs dito po sa ating bansa. Panoorin ho natin, mga minamahal kong mga kababayan. Ito po yung presentation, ha? DILG, PNP, NBI, Bureau of Immigration, so yan po yung pinasok na nila, yung yan yung pinasok nila, yung Pogo Hub. Yan. Yun, naabutan nila, nag-ooperate. So pinakita po dito, mga minamahal ko mga kababayan, yan, pinapakita po dyan, mga minamahal ko mga kababayan, yung gaano kalawak o gaano kalaki yung yan, yan, si Alice Guyan, yan. Yun, pinapakita po yung lawak ng lupain na nabili ho ng nasabing mga Pogo Hubs. Yun, mga nahuli po yan. Yan, yung iba pong yan yung sa Tarlac. Yung mga sasakyan ho yan na yun. Yan, binakita po sila mga Chinese. Yun po yung nakita nila at nalaman nila na mayroong torture nangyayari at saka mayroong pagkikidnap. Dahil tingnan nyo, nakaposas pa. Yan, sa Tarlac din yata to. Ito, yan, saan ba to? So kitang-kita nila yung lugar na kung saan may paggawaan yata ng shabu to. 50 hectares. Grabe. Grabe, yan yung mga nahuli.
126 personnel na ano, yan, grabe. So may bata pa, oh. May mga nakuha pa silang mga bata. Grabe. Ayun. Pinakita po dito kung sino yung mga involved, sino yung malalaking tao na involved dito. Yan, lumalabas po si Michael Yang, oh. Lumalabas po si Alice Go. Lumalabas po yung mga tao na kung saan may connection ho kay Rodrigo Roa Duterte. So yan, oh. So hanggang doon lang po yung kanilang representation, no, doon sa video. Tapos dito naman po, mga minamahal ko mga kababayan, bago na para po isahan pagbibigay na lamang ng komento, may diniscuss po dito yung isa sa naging dahilan kung bakit naging successful yung kanilang pagtugis o pag-iimbestiga tungkol nga sa mga illegal pogos nito. So pakinggan ho natin, panoorin. This is just a brief description of what we do from case build-up all the way to deportation. Nakita naman po natin yung cost in between medyo malaki kasi we take care, like this particular facility, ang magbabayad na po ng kuryente nito will basically be PAOK. So kung aabutin po ito ng 2 million every month, kami rin po magbabayad nun. Sa kabila, yung una nating binisita, Bamban, roughly nasa 1.2 million po binabayaran natin doon sa kuryente. Then, Pasay, we also pay about 2 million yung dalawang facility po doon. Roughly, quiet po, roughly po, sa isang buwan, the commission is paying 5 million minimum in electric bills alone for all the facility that we have confiscated already. So that doesn't include, of course, yung mga Pilipina na nabuntis ng mga Chinese na may mga anak. Sa amin din po dinadala yung mga bata para sa mga pagatas and so on and so forth. So medyo marami po yun. On a monthly basis po, siguro nasa 200,000 din po nagagastos natin sa pagatas and so on. Biro mo 200,000 sa pagatas pala. Kasi di ba nga, parang inabandon na yung mga batang yun. Kumbaga parang naniguro lang yung mga magulang nito, o sa pagkakaalam ko yung mga batang ito ay anak ng mga na-hostage na mga babae na dinala dito sa ating bansa para kuno magtrabaho, pero ang nangyari ay naging prostitute, no? Kapag ka pala mga babae dyan, halimbawa, napatalo mo, nakautang ka dyan sa pogo na yan, tapos wala kang babayad, no choice ka kundi gawing parausan ng mga manlalaro dyan para makabayad ka sa pagkakautang mo. So maraming mga babaihang mga Chinese ang nalagay ho sa alanganin yung kanilang buhay, nalagay sa alanganin yung kanilang mga sitwasyon. Ngayon, maliban doon, siyempre, siguro yung mga Chinese na yan na nagbenta na lang ng kanilang mga sarili dahil para makabayad nga
para siguro malimutan nila yung problema nila na yan, panandalian, natuto na silang magshabu. Natuto na sila ng, diba, yung hindi magandang gawain na hindi dapat ginagawa talaga ng isang normal na babae. So, isa pa sa binanggit ho dyan, nitong ating kapatid, biro mo milyon-milyon o halos 5 million ang nagagastos nila ng PAGCOR sa pagbabayad ng kuryente. Sa kuryente pa lang yan. Ganun po katindi yung sitwasyon ngayon na kung saan talagang kumbaga ang ating gobyerno po napapagastos ng ganung kalalaki, diba? So pakinggan pa po natin mga minamahal ko mga kababayan. Medyo marami po yung ancillary cost dito sa mga pogo na ito. So I think we have with us ngayong hapon, meron ho kaming kilala ng dalawang nagtatrabaho sa ito po ang ipapakita muna namin kung ano po yung weakness ng SIM card registration law natin. Ito po yung step 1 ng scamming. They have to create a fake identity. And that fake identity is rooted in a SIM card that is registered. Papakita po namin that despite the SIM card registration law, the scammers can actually produce 25,000 to 40,000 pre-registered SIM card per Pogo Hub. Just like here, nandiyan po sa likod natin yung mga sample, we're able to get thousands of SIM cards po dito. Pakita lang po namin ang mabilisan kung gaano kabilis po malagpasan yung SIM card registration law po natin. Ito po ang kanyang dinidiscuss dito. Diba, dito po sa ating bansa, dahil nga sa natupad ho o talagang sinabatas na no register, pagka yung yung SIM card mo ay hindi nakarehistro sa gobyerno, talagang hindi mo magagamit. So ito po yung i-discuss ngayon ng ating kapatid, no? Kung paano nagagamit ng mga scammer, ng mga tao na nandiyan sa Pogo, yung SIM registered, na kung saan binabayaran sa kanila ng napakalaki kasi marami po sa mga Chinese nga na nandito na siyempre pag nagparehistro sila, hindi naman sila makakakuha ng hindi nila magagamit yung kanilang mga SIM kung hindi sila magpaparehistro o hindi nila i-register sa tamang ahensya yung kanilang mga sarili. Siyempre ibibigay mo dyan yung ID na ikaw ay litihimong taga dito, diba? So para po makaiwas sila dyan, kasi may mga Chinese nga na mga wanted, karamihan sa kanila may mga wanted na Chinese na pumunta nga dito para magtago, para magtrabaho, yung karamihan sa kanila, di ba? So gumawa po sila ng paraan dyan na kung saan ginamitan ho nila ng teknolohiya. Kasi magaling, marami pong mga nasa Pogo Hub na magaling ho sa computer, kumbaga masasabi talagang mga espesyalista pagdating ho sa computer o sa larangan ng di ba, ng ganyang klaseng trabaho. So tuloy ho natin ang panunood mga minamahal kong mga kababayan. Magandang hapon po. Papakita lang po namin kung paano mag-register ng SIM card without using real human identity po. So dito po, we're using Globe as para sa SIM card registration po. So dyan po, makikita nyo po. Okay po.
Dito po, makita nyo po na Globe ang gamit natin. So, pumunta po tayo sa Globe SIM registration po. Then, isasaksak po natin yung SIM card dun sa phone. Then, we get the OTP. Then, dyan po, makita nyo po yung fields na ilalagay natin yung mga fake identities. Like, yan po, ang ginamit po dyan, yung cartoon character po na sa Simpsons po. So, ayan, yung birthday po, hindi po siya totoong birthday. Then yung gender po. Then yung address po, random address lang po yan. Sige. Random address lang po yan. So, Pasig yan, pero Makati ang nilagay ko. And dito naman po, sa area na to, ipapasok po natin yung pictures nung gagamitin natin identity. For dyan po, cartoon character lang po inilagay natin. So, nakikita nyo po dyan, si Homer Simpson po yung nilagay dyan. Then yung parang cartoon version ng license niya. So after that, so medyo matagal din yung loading niya sa pag-upload ng files. I-play mo lang. And next step dyan, makaka-receive kayo ng text message na thanks for submitting your SIM registration details. Then mag-aantay lang po tayo ng few minutes. Then after mga 5 minutes siguro, mga successful na ang registration natin ng SIM card. Tinubukan po namin sa krami ito, Mr. Speaker. Less than 30 minutes, you can have one fake pre-registered SIM card on the basis of a fake identity. So, ibig sabihin, yung mga scam hubs po na ito can create multiple number of fake identities using pre-registered SIM cards. So, hindi ho natin mahabol yung mga taong yon technically. Bakit po napaka-importante po may paliwanag po sa inyong SIM card? Bigyan lamang namin po kayo ng konteksto. Number one, ang business po ng scamming na to, nakaride po talaga sa internet, sa online, tsaka po sa SIM card. Kung titignan po ninyo kung ilang cellphone ang nakukuha po sa mga scam farms, thousands po. Bakit? Ang isa pong worker sa scam farm, binibigyan po yan palagi ng kumpanya from 15 to 20 cellphones. 15 to 20 cellphones. Each cellphone contains 900 names, data, Facebook account. Nandun na po yan. Preloaded na po yan. May iba pong kumpanya na gumagawa niyan para sa kanila. It's another company na illegal. Hindi po natin masyado na nahawakan po ngayon yan. Hindi pa po natin natatouch. Pero yun po, pero lahat ng mga pogo companies may gumagawa niyan para sa kanila. 900 per cellphone. One worker, 15 to 20 cellphones. Araw-araw, binabantayan po sila ng kumpanya. Kinakailan, mag-in touch sila sa 15 to 20 persons sa kakausapin. Kinakailan, makuha nila loob nun, mapasagot po nila. At kanilang magpagpatuloy ang pag-uusap. Ngayon po, pagka hindi po sila nakaabot sa quota, hindi po sila naka-up to 15 to 20 nakakausap sa isang araw, ang mga Pilipino, kasi hindi naman sila pinaparusahan na kasing hirap ng mga foreigner, sila po ay pinapag-overtime from 18 to 20 hours. Yun po ang pinakalang po talaga maabot ng quota. Ang mga foreigners po hindi po makalabas dito, unlike the Filipinos. Sila po yung talagang pinapalo at tino-torture. Kaya makikita niyo po, ang Pilipino hindi masyadong torture. Po, yun po ang kaibahan po noon. So, yan po ang SIM card registration. Talagang wasak na wasak po talaga yan when it comes to sa mga operations ng POGO.
Tulad din po yan na nahuli ng CIDG na meron instrumento, di po ba? Na umiikot-ikot sa ating syudad. Sila po, kumukuha po sila ng mga IMEI ng mga data ng mga tao habang umiikot po sila. Nahuli po yun ng CIDG. Yun po, ibebenta po naman nila sa ibang bansa. Para po, yun naman maging scam dito ba sa atin. Balitan lang po tayo. Ganun po. So, sige, thank you po. Because we're running out of time, we'll have to skip some parts of the presentation. We'll go ahead with the press con, Mr. Speaker. We would open the group to questions from the media. So yun, mga minamahal ko mga kababayan, diniscuss po doon kung papaano nagagamit po. Nakita naman natin, pinakita po't diniscuss naman, malinaw naman para sa atin kung papaano pinagkakakitaan ng mga illegal pogos yung SIM card registration, di ba? So ganun sila kagaling, ganun kalawak, ganun kataba yung kanilang mga kaisipan, yung kanilang utak patungkol sa mga bagay na ganyan, na kung saan di ba? Sa atin, mga Pilipino, legal. Yung sa kanila tuloy, na mga dayuhan lang na pumasok dito, illegal. Na kung saan mas pinagkakakitaan, mas kumikita po sila kaysa sa ating gobyerno. Diba? Na kung saan, ko lumalabas din dito, na dahil nga sa katabaan ng kanilang utak, pagdating sa sensyang ganyan, o sa kaalaman patungkol dyan, nababastos o nabababoy ho yung konstitusyon o yung batas na ipinatutupad dito sa ating bansa, di ba? So ganun po ka walang ya. Masasabi talaga natin na diretsahan na napaka walang ya, di ba? Kasi ikaw ba naman makita mo binababoy na yung kapwa mo, mas lalo nang masasabi mong walang ya kung binababoy nito yung kabuuhan ho ng konstitusyon ng ating bansa, di ba? So tuloy ho natin mga kababayan, at dito po sa puntong ito, sa portion naman pong ito, dito po papasok na yung mga kapatid natin, mga kababayan, mga media, para magtanong ho, no? Kasi ito po yung time na kung saan para po kahit papaano masagot naman ng ating mga congressman yung mga agam-agam, mga katanungan ng ating mga kababayan. Sa pamamagitan po kasi ng tanong ng mga media na nandoon, yung mga katanungan natin ay parang naitanong na rin natin sa kanila sa pamamagitan ng ating mga kaibigan, mga kapatid dyan sa media. Pakinggan ho natin mga minamahal ko mga kababayan. Sa pang mic please. Sa isang mic. Sure. Sino po magsisimula? Hi, good afternoon po, Speaker, and sa ating PAOK at sa iba pang congressman. Speaker, tatanong ko lang po kung ano yung assessment nyo sa naging pag-ikot nyo today. Galing kayo ng Tarlac at dito sa Pampanga, nakapag-ikot din po kayo. Ano po yung mga main takeaways dun sa mga natutunan nyo at mga na-discover nyo sa inyong pag-ikot? So, una-una nagpapasalamat ako sa ating mga host dito. Andito si Governor Delta. Maraming salamat. Our Mayor. Ito mga Mayor natin dito. Where's si Mayor po yun? Dito ba? Mayor Lasatin and Mayor Kapil. Andito, nagpapasalamat din tayo sa pagsalubong sa atin dito at kay SDS Congressman Dong Gonzales, no, sa pag-host dito sa Porac at yung nakaraan bisita natin dyan sa inspection sa Pamban, Tarlac naman. Una-una, iba talaga pag personal na inspect natin kasi kasama ko lahat ng mga leaders ng house. The leaders
we have the various chairs of the various committees dito sa tabi ko, the Chairman of Public Order, Congressman Dan Fernandez, of course, si Congressman Karaps Paduano, Chairman siya ng Public Accounts. We also have, of course, Congressman Ace Barber, ang Congressman sa Dangerous Drugs, the Congressman Janet Green. We also have Congressman Danny Pimentel. We also have Chair of Transportation, Congressman General Ako. We also have our Chairman sa Games, Congressman Herrera. So, andito po kami kasi marami na ulat na sinara na itong mga facilities dahil sa nakita natin presentation na in the guise of the Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Hello, yeah. Anyway, kasi kami po sa Kongreso, nag-oversight kami dito. At may order na ang ating presidente na ibaba na itong mga pogo at iwa-wind up na. So may mga nakapending mga bills dyan na may mga pwedeng sign, kaya kailangan i-wind up na talaga itong mga operations na to at ano ba rin din gagawin natin dito sa mga displays na mga tao at ano hindi gagawin natin dito sa mga foreign nationals na yung mga unang-una, yung mga lumabag talaga sa batas, pero yung iba, paano natin ilalabas natin ng maayos dito sa bansa. At syempre naman, there are accountabilities. Diba? Eh, dati naman, may EO, may patas na nga na for collection ng taxes sa POGO, basta sumunod kayo sa mga rules and regulation o mismo sa batas. Dito sa administrasyon ni President Marcos, nutusan niya yung PAGCOR chairman mag-enforce and to ask the law enforcement and the various agencies ay maraming mga nababilitan na may mga ganito mga activities na illegal. So, talagang pinagsigihin talaga at marami talaga na-uncover. Nandito po tayo kaya ito talaga ang mga sites na lumabas sa mga ulat. At kailangan talaga inspeksyonin natin para Congress will be guiding accordingly, not only in the creation or the consolidation of the pending bills on the matter of POGO and its winding down or winding up initiatives and what to do with all the stakeholders involved. Those who are accountable will have to face the law. Those who have been displaced, the government will accommodate so long as they are not complicit sa any illegal activities. What to do with all of these assets? How do we move forward para hindi ito maiulit? Yun po talaga ang nangyari dito. Sa nakarang administrasyon, dito talaga na-establish itong industry, so to speak, na lumago, kumbaga, itong industriya. Congress actually came up with a law so that it will be regulated for the purpose of collecting taxes as well. Pero ngayon, nakikita natin, mas dumami pala ang illegal activities. Ginagamit ito bilang isang fraud. So, yun gusto ng Manang Presidente, tanggalin na yung fraud para miskito, lahat may expose na. So, the future of POGO, IGL, well, there's already a face out, face down na mandate from the President. So, kaya nandito po tayo, kaya we want to be part of the swift implementation and enforcement of the President's orders. So, we have to be here. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device. Hello? Yeah. The Bluetooth device is. So, kaya po nandito tayo lahat at nakita natin mismo, first hand, now we have actually come and seen it. Iba talaga pag nakikita natin. That's why we're happy that the
nagsasama-sama tayo dito. Hindi lang yung congressional leadership. We have the various agencies and law enforcement departments involved now working together. And we're glad for the presence of the LGU of Pampanga here today with Aldo Cora. So, thank you. So yun, mga minamahal ko mga kababayan, tama po yung sinabi ni Congressman Martin Romualdez. Mas maganda po yung nakikita kasi mahirap naman po kasi na mahirap silang magsalita, mahirap nilang masabi doon sa kamera kung hindi nila mismong nakita at hindi nila na-experience na malaman yung katotohanan sa sarili nilang mga gawa. So tama po yun. So kaya mas minabuti po nila na sila mismo na kung saan doon po sa kamera ay nag-iimbestiga sa mga tiwaling mga tao, sa mga masasamang tao, o sa lahat ng mga hindi sumusunod sa batas na ipinatutupad po ng ating bansa. So, tama po siya. Kinakailangan talaga na makita nila, ma-experience sila, puntahan nila. Hindi yung nagpapalamig lang sila dun sa aircon, hindi yung umaasa lang sila kung anong nire-report sa kanila. Kasi, minsan kasi, yung inuutusan mo, minsan mali pa yung nire-report sa'yo. So, bilang, kumbaga, bilang servant ng bansang ito, para hindi masayang yung pinapasweldo sa'yo, kinakailangan galaw-galaw, di ba? Kinakailangan magbuhos ka ng oras, panahon, nang sa ganun naman ay hindi naman po, di ba? Hindi sayang yung iba binabayad ng mga kababayan natin o natin sa mga congressman na katulad nila. So, isa po yan sa pinasasalamatan ko, no? Dahil meron po tayong mga congressman ngayon na hindi po mga balbahutog o hindi mga ano lang, o hindi lang sahod ang hinahabol kada buwan, hindi lang pera o pondo na ibinibigay sa kanila yung kanilang so doon diniscuss po niya, sinabi niya yung mga naging desisyon ng ating mahal na Pangulo. So yun na nga, natupad na nga dahil nga totally ban ang dineclare ng ating mahal na Pangulo. Sinilip nila kung talagang nag-ooperate pa ba. So yun pala, dahil nandun nga si Kapil, yung palang area yun ay hindi pala sa Tarlac, yung pala ay sa Pampanga. Dahil nga sa mas nakita kasi doon sa Pampanga yung pinakamalaki, at doon kasama nila yung gobernador mismo ng Pampanga. So nakita nila, pasensya na rin kayo, yun nga yung sinasabi ko sa inyo, kaya kinat ko po kasi hindi ko lang alam, no, na bakit ganun. Mga congressman yan, bakit wala man lang na-produce dyan na maganda-gandang speaker? Kaya ako, sa kaisipan ko, sabi ko, napaka-responsable naman ng mga ano dyan. Alam nyo mga congressman yung magsasalita, bakit hinayaan nyo na lobat? Diba? Lobat yung sabotahe ba yan para hindi marinig ng ating mga kababayan yung mga mas mahahalagang dapat nilang sabihin? Pero sa susunod, wag ganun. Diba? Napakasimpleng bagay, hindi nyo nagagawa ng maayos. Diba? Kaya nga si Congressman Dan Fernandez napapailing, diba? So tuloy ho natin mga minamahal ko mga kababayan. Unang-una, yung pag-for dalawa ng mahahabang hearings na naganap na sa House. Pero siyempre, sasabihin din natin sa ating chairman na tama yung ginawa nila sa pagre-regulate at pag-enforce ng batas. And thank also the law enforcement agencies for doing their job. Ay nakita mismo natin ngayong araw na to yung resulta ng kanilang pag-enforce at pagsasara ng mga illegal fronts for illegal unlawful activities na
na talagang ayaw natin lahat. Kaya nag-issue ng order si Presidente. Kaya this is what we call follow through on that order. At siyempre naman, magbobote din tayo sa PACO. We will work closely with them to go for whatever legislation that they want or require or they need to make their compliance with the President's order notifications. In other words, tutulungan din natin yung PACO in the manner in which we are in a position to whatever legislation or whatever other inquiry investigation that they require. Upper, yes. Question. Bumaba yung mga text scams. So you're asking if there is an association between the two, may correlation? Obviously, ma'am, yes. The answer to that question is yes. Magmula po nung bina ng Presidente, laki ng binagsak po ng mga na-receive natin mga text scams. So the answer is yes, ma'am. So dito po, may tinatanong po yung isa sa mga media doon tungkol po sa text scam. Kasi nga, nung hindi pa nababan yung mga pogo o mga pogos dito po sa ating bansa, ang daming mga scam, no, na text, etc., na kung saan maraming nabibiktima. Ngayon, pag binerify na ng PNP kung kaninong number to, kaninong number yan, meron pong pagkakakilanlan. Merong pagkakakilanlan, pero hindi yun ang mismong gumagamit. So ganun po kapurhisyo, ganun po kawalang ya o kagago yung mga Chinese na yan na pumasok dito sa ating bansa. Ito ba yung sinasabi ni Duterte na malinis ang pogo? Malinis, di ba? Para kay Duterte na isang demonyo, demonyo yung pag-iisip, malinis sa kanya ang pogo. Habang ang ginagawa naman nito ay puro kawalangyaan dito sa ating bansa. Para kay Digong yung malinis yung ginagawa ng mga scammer na yan. Diba? Malinis. So dito mo masasabi, anong kaisipang mayroon si Digongyo? Anong kaisipan? Ano ba sa kanya ang tama at mali? Kaya nga, di ba? Siguro naisip niya tama yung hindi kumonsulta sa batas, tama yung hindi magpasakop sa batas. Kaya yun, tumira na, nagbaba ng isang order na kung saan nagmistulang mga kriminal at walang mga pinag-aralan yung mga lesbo. Di ba? At yung iba pang mga ahensya ng ating bansa na ginawa niyang mga kriminal. Di ba? Napakalinaw po mga minamahal ko mga kababayan. Napakalinaw kung gaano ho kasiraulo yung dati nating naging Pangulo. Kaya lumaganap yung mga ganong mga pangyayari o kaganapan dito sa ating bansa. Tuloy natin. With Committee Chair kay Congressman Dan Fernandez, sir. Bago pala ang lahat, dahil po sa pagkasira ng mga pogo hubs na yan, halos, kumbaga sa 100%, 1% na lamang po. 1% na lamang po ng 100% yung nagaganap na text scam. So kahit papaano, nawala na po yung
99%. So ibig sabihin talagang magaling at mahusay po ang administrasyong ito, maging yung ating mga congressman na talagang totoo sa kanilang pagtatrabaho bilang mga lingkod bayan ng ating bansa. So ito po, narinig naman natin yung pangalan, binanggit na ho doon, Congressman Dan Fernandez. So pakinggan nung natin, panoorin kung ano naman po yung kanyang sasabihin sa tanong ho ng isa sa mga media na nandoon ho sa araw na yon. I just want to ask also, since mamaya po magpapandak ng inspection sa warehouse sa Empire 999 sa Mexico, paano po ang connection ng illegal drugs sa Pogos at ano po yung natuklasan po ninyo being the committee chair? That started with dangerous drugs kay Congressman Chairman Ace Barbers. Yung Empire 999 na established doon, yung 3.6 billion na nakuha ng PIDEA. At under the chairmanship of Chairman Paduano, na-establish that si Eddie Yang, yung incorporator doon, is related, no? Pag titingnan mo yung mga susunod na korporasyon, nakarelate doon kay Michael Yang. So si Michael Yang naman, doon sa investigasyon ng aking committee, we found out from the AMLAC, no, that yung kapatid niya ni Michael Yang, si Hong Jiang Yang, ay connected doon naman sa mga korporasyon nila Eddie Yang, nila Nono Lin, nila Wen Xiang Lin. So basically makikita mo yung 10 korporasyon or mga 6 or 7 corporations, interconnected sila, nag-i-intertwine sila, and that's the reason why we need to dig deeper on the possibility that these Pogos have also drug-related industry. Kaya yun yung aming papasukin at iimbestigahan. So dito po, diniscuss po kasi yung Empire 999 dyan sa Mexico, Pampanga, ay isusunod na nila. So naitanong po doon, no, at sa kanyang mga sagot, lumabas po doon, lumalabas talaga na itong mga ito, magmula po kay Michael Yang na naging economic advisor ho ni Rodrigo Roa Duterte, may connection po lahat ito. Kumbaga iisang grupo lang po, isang organisasyon lang ho to. Lahat ng mga Pogo Hubs na yan, lahat ng mga illegalistang yan, ay may connection po kay Michael Yang, na may connection naman kay Rodrigo Roa Duterte, na kung saan nagpapasok dito. Nakuha ninyo, di ba? Galit daw si Rodrigo Roa Duterte sa mga kriminal. Galit daw si Rodrigo Roa Duterte sa mga abusado, mga gago, mga demonyo, mga adik, mga drug lords. Pero lumalabas, ito po ngayon yung kinagagalit ng mga Duterte o ng Duterte's family, dahil natutuklasan na po na ang lahat ng mga taong may connection sa kanila na pinapasok nila ay mga demonyong pinapasok nila dito para pagkakataan nila, habang ang mga kababayan naman natin ang nagdurusa. So yan po yung mga punto, yan po yung mga bagay na ayaw pong malaman ng mga Duterte, dahil baka wala nang maniwala sa kanila at hindi na sila magkaroon pa ng kapangyarihan dito sa ating bansa. Kumbaga, sa pamamagitan po ng paglalantad, paghahayag ng katotohanan ng ating mga mambabatas dyan sa Kamara, ay naibubunyag po kung sino si Michael Yang, na kung saan best friend talaga ng mga Duterte, lalo-lalo na ni Puloy, na umaasta na akala mo hindi mga demonyo, lalo na ni Baste, na akala mo napakatinong tao na tagtag naman sa tato, diba? At ni Sara Duterte, na akala mo hindi pokpok, na kung saan mas pokpok pa sa lahat ng, kung hindi lang to Vice President, kung hindi lang yan may pera, madungis pa at madumi pa sa lahat ng madumi yan si Sara Duterte. Mga minamahal kong mga kababayan, so lumalabas para sa akin, kung napanood nyo po, kung napakinggan nyo at napanood ng maigi yung sinasabi po ni Dan Fernandez, lumalabas talaga sa kanilang pag-iimbestiga
lalong-lalo na to si Hong Jiang-yang, na kapatid pala ni Michael Yang. Kung hindi pa dahil sa pagpupursigi ng ating mga congressman, ay hindi natin matutuklasan na yan pala, ito pala, siya pala, yun pala ay magkakakoneksyon lang, na kung saan ang nakakaalam lang nito ay tanging mga Duterte lamang, na kung saan tumulong sa kanila para makapenetrate dito sa ating bansa, di ba? So salamat, napakahusay po yung magtrabaho ka, yung alamin mo, busisihin mo yung buhay ng isang tao para lamang iligtas yung bansang ito. Ay hindi madali. Kaya dapat lamang ho na manatili sa kanilang mga posisyon yung mga ganong klaseng mga congressman na hindi natutulog sa pansitan. Kung hindi, ginagampanan nila yung kanilang mga katungkulan bilang mga public servant natin. Bilang mga mahuhusay na lingkod bayan ng ating bansa. So, panoorin po natin muli. Nasabi naman ni Chairman Dan Fernandez na there could be a direct link, no? Itong mga pogong ito doon sa mga sindikato ng drugs. It seems that the drug lords or the drug syndicate, no, launders their money through these pogos. Bakit natin nasabi yun? Kasi mayroong mga corporations that are registered where the incorporators of these corporations are the same incorporators of the owner of a warehouse na mayroong nakitang drugs. Meaning, yung Empire 999 na nagmamayari ng droga doon sa Mexico, Pampanga, ay may mga kasosyo sa mga korporasyon na kung saan ay pareha sila ng mga incorporators. So yung interlocking incorporators is our link. Maaaring involved ang mga pogong ito direkta kay Michael Yang through his brother na nag-remit yata ng pera doon sa pogo sa Tarlac. So yun, mga minamahal ko mga kababayan, malinaw naman po na natuklasan nila na dahil kay Michael Yang, lumaganap po talaga yung shabu. Kaya pala hindi mapaalis-alis itong si Michael Yang dyan sa Davao City dahil protector siya, yung mga Duterteng yan. Galit daw si Rodrigo Roa Duterte sa mga drug lords, kaya nga nagpakitang gilas, kunyari galit talaga siya, kaya pinapatay niya yung sinasabi nila mga drug lords, yung mayor na drug lords, para paniwalain yung ating mga kababayan na talagang sila ay galit sa droga. Pero hindi natin alam na mayroong nakapasok dito na mga international drugs o membro ng international drug syndicates ng China, katulad ni Michael Yang, na kung saan nagpapakalat ng shabu sa pamamagitan ng pogo, na kung saan doon nangyayari yung mga transaksyon. Nalaman ng ating gobyerno na itong mga ito ay magkakakoneksyon, at yung mga taong ito, yung mga pogo hubs na to, ang pinagdadalhan ng shabu ni Michael Yang, na kung saan marami ang nasisirang buhay, marami ang nawawasak na pagkatao, etc., etc., etc. So ito ba yung sinasabi ni Rodrigo Roa Duterte na napakalinis, malinis ang pogo? Malinis para sa iyo kasi hindi ikaw ang napupurhisyo, hindi ang buhay mo ang nasisira, hindi ang apo mo, ang anak mo ang nasisira dito, kundi yung mga taong bayan na binibiktima ninyo kasama ni Michael Yang sa pamamagitan ng droga at pogo. Diba? So nakita na natin, alam na natin, siguro naman hindi kayo kasing bobo ng pamilyang Duterte o ng mga alipores o ng mga taong nababayaran ng mga Duterte. So dapat ba natin hayaan na lamang na magpunyagi sila, magwagi sila, magpatuloy sila sa kanilang masasamang plano sa pamamagitan ng kanilang kapangyarihan? Diba? Hahayaan ba natin na magkaroon pa sila ng kapangyarihan para proteksyonan yung mga katulad ni Michael Yang, katulad ni Kibuloc? Tingnan nyo, halos lahat ng may koneksyon kay Duterte, mga siraulo, mga gago, mga demonyo, mga walangya, mga rapist, etc., etc. Mga taong hindi dapat mabuhay. Yan ang katotohanan, mga minamahal ko mga kababayan. Diba?
So, sinabi mismo ni Congressman Ace Barbers na ganun ka grabe yung sitwasyon, ganun ka lawak yung nangyayaring kalakalan ng droga dito sa ating bansa sa pamamagitan ni Michael Yang. Di ba kayo nababahala? Kung hindi kayo nababahala, maraming tao ang nababahala, maraming mga Pilipino ang nababahala. Kaya nga dahil nga sa nakikita ng ating mga congressman o ng ating mga mambabatas dyan sa Kamara na hindi maganda ang ano, kaya pala tingnan mo ha, sabi ko nga mag-isip kayo. Mag-isip kayo. Kung magpapadaya kayo kay Duterte, ewan ko na lang. Isipin mo na lang yung pogo na yan, yung mga pogo hubs na yan, yung mga chino na yan, yung mga drug lords na yan, pinalayas mismo sa sarili nilang lugar dahil nga puro kawalangyaan, kabwisitan, katarataduhan, kadimonyohan yung hatid nila sa sarili nilang bansa dyan sa China. Kaya binan sila, pinalayas talaga sila. Tapos ang ginawa ngayon ni Duterte, para maging mapera siya, maimpluwensya siya, maging trilyonaryo siya, ginamit niya yung pagkakataon na siya ay presidente para papasukin tong mga ito at para malin lang naman yung ating mga kababayan, para mapaniwala na malinis ang pogo. Tingnan nyo ha, pag-isip kayo. Kay Digong nyo, na isang kurakot na politiko, sinungaling, walang niya, gago, sasabihin niya sa tambay, malinis ang pogo. Diba? Kaya nga, nung sinabi niyang malinis ang pogo, anong reaksyon ni Kaper Silapit nung nabubuhay pa? Diba? Binigyan na tayo ng club, baliktarin nyo. Ibig sabihin, hindi malinis. So, pinatutunayan ngayon sa mga nangyayari ngayon sa pamamagitan ho ng ating mga congressman o magigiting na mga congressman na nagsisiwalat ngayon ng katotohanan sa mga tunay na ginagawa talaga ng mga pogo hubs dito sa ating bansa, na kung saan isa sa mga pogo, lahat halos ng mga pogo hubs ay nagiging lungga ng transaksyon patungkol sa droga. Di ba? Papayag ba kayo na ang kaisipan ng isang leader natin ay baliktad? Papayag ba kayo? Tingnan mo, kung si Sara Duterte ay malinis ang kalooban, di sana kinausap niya yung kanyang ama o father, daddy, ano ba ang tawag niya? Mukhang mali naman yata. Pilipino tayo. May anak ako. Huwag mo naman sanang hayaan na maraming tao ang masisira, maraming mga Pilipino ang mawawasak ang buhay dahil lamang sa pagpapapasok mo kay Michael Yang. Chinese yan. Sisirain niya yung buhay ng taong bayan o ng mga kabataan. Hindi nagawa ni Sara yun. At ayaw niyang gawin. Kasi bakit? Pagkakapirahan kasi nila, pagkakakitaan nila ng trilyones, bilyones, etc., etc., etc. So yun yung sinasabi natin dito. Magaling lang kung magsalita si Sara Duterte, pero walang puso po yan. Walang pakialam yan sa mga kabataan, walang pakialam yan sa yung nakikita natin. Normal na po yun sa mga politiko na kunyari, yayakapin yung mga kunyari, magbibigay, kunyari. Pero hindi. Ang dapat po nating alamin kung ano po talaga ang kanilang motibo, bakit sila gustong-gustong magkaroon ng kapangyarihan, ano yung nasa likod dito. At ito na nga po, nakita na natin, nalaman na natin ang katotohanan sa likod ng kanilang mga pagpapanggap, sa likod ng kanilang mga pagkukunwari, sa likod po ng kanilang mga kasinungalingan na animoy makatotohanan. Diba? So, ganun pa man, salamat po sa ating mga magigiting na mga congressman na talagang nagtatrabaho. So, patuloy po nating susubaybayan yung mga ginagawa ho nila para po sa ating bansa, para po sa ating mga kababayan na inililigtas ho nila sa kapahamakan mula po sa mga sindikatong nakapasok po dito sa ating bansa. Kaya sobrang salamat po maging sa ating mahal na Pangulo. So, dito po sa ating programa ay antabayanan niyo po palagi sapagkat ilalabas po natin dito yung mga usapin na kung saan ay talagang magiging usapin ho ng bayan sapagkat napakainit na po ng mga tatalakayin natin. So muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming
Salamat po.